Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Normal na senaryo tuwing dumarating ang undas ay may mga batang pag-alagala at nangangatok sa ating mga pintuan upang humingi ng kaunting mga candy o anumang hinanda natin na maaaring maibigay sa kanila. Ngunit paano kung ang kumakatok sa iyong pintuan ay hindi pala ordinaryong kabataan? Pipiliin mo pa rin ba silang pagbuksan ng iyong pintuan? Dear Papa Dudut, isang magandang gabi po sa inyo, magandang araw po anumang oras kayo nakikinig. Ako nga pala si Timmy, hindi ko tunay na pangalan. Naninirahan ako ngayon dito sa Maynila kasama ang aking mga pamangkin. Ngunit ako'y laking probinsya po. Sa edad kong 50 ay wala akong asawa o anak, kaya naman kinupkup ako ng aking mga pamangkin na parang tinuring ko na din pong mga sarili kong anak. Sila ang madalas na makinig sa inyo, lalo na ang pamangkin kong babae dahil gustong gusto nito ang mga nakakatakot na kwento. Isang gabi habang nakikinig sila noon ay bumalik sa aking isipan ang isang pangyayari sa aking buhay. At sa totoo lang po ay hindi ko alam kung totoo bang nangyari yon sa akin o isang bangungot lamang dahil parang napaka-imposibleng mangyari ang ganong mga bagay sa totoong buhay. Lalo na nga sa panahon natin ngayon. Naibahagi ko ito sa aking mga pamangkin kaya naman pinilit din nila akong ikwento ito sa inyong mga tagapakinig. Ilang taon na ang nakakalipas mula nang maganap ang isa sa mga masasabi kong nakakakilabot na pangyayari sa aking buhay. Mga ilang araw noon bago sumapit ang undas, ay makikita na ang excitement sa mukha ng mga bata dahil bukod sa bakasyon nila ay eto din ang araw kung saan ay meron silang iba't ibang Halloween parties na mapupuntahan kung saan ay maaari silang mabigyan ng mga candy na siya namang paborito talaga noon ng mga bata. Bagaman at tradisyon na ito doon, ay may ibang tahanan pa nga na nagde-decorate ng kanilang mga bakuran upang magmukhang nakakatakot. At hindi ako kabilang sa mga nasasabik sa araw na ito. Para sa akin kasi ay inilalaan dapat ang ganitong araw upang gunitain ng tahimik ang pagpanaw ng ating mga yumaong mahal sa buhay. Hindi naman po sa ayaw ko sa mga bata sadyang concern lang din kasi ako sa safety nila lalo pa nga at madalas ay wala silang bantay o kasamang matatanda. Alam natin ang panahon ngayon na medyo hindi na safe. Naiinis pa nga ako kapag naiisip na hinahayaan lamang sila ng kanilang mga magulang na gumala at magbahay-bahay kahit na hindi naman nila kilala ang kanilang mga pinupuntahan. Sa isip ko noon ay delikado para sa mga kabataan ang kanilang ginagawa dahil may posibilidad na matapat sila sa bahay ng mga individual na maaari silang gawa ng masama. Nangyari na kasi ito dati sa kabilang baryo. Kaya naman magmula noon ay parang kinaayawan ko na ang ganitong tradisyon. Ngunit ano nga ba namang magagawa ko kung ang mga kalapit kong bahay ay willing sa ganito? Kaya syempre
Kahit papaano ay naghahanda din ako ng ilang mga treats para sa kanila. Kasabay din ng pagpapaalala na lagi silang mag-ingat. Nang mga panahong ito ay mag-isa lamang ako sa bahay ko sa probinsya. Ang aking mga kapatid kasi ay nagsiluwasa na ng Maynila upang makipagsapalaran. Ako naman ay kontento na sa simpleng buhay ko dito. Masaya naman at kahit papaano ay nakakaraos din sa buhay. Sadyang hindi na nga lang talaga ako nakapag-asawa dahil natuon din ang aking pansin sa ibang mga bagay. Saka nandito din kasi ang puntod ng aking mga magulang. Kaya naman ayaw ko itong iwanan ng basta-basta lamang. Kahit pa nga makailang beses na akong kinukuha ng aking mga kapatid patungo sa lungsod. Papadudot sa mga lumipas na sandali bago ang araw ng mga patay, ay tanging paghahanda lamang ng aking mga kakailanganin ang siyang pinagkakaabalahan ko. Hindi ako katulad ng iba na kung todo ayos sa kanilang mga tahanan upang magmukha itong nakakatakot. Nang dumating na ang mismong araw ng undas ay maaga pa lamang ay nagpunta na ako sa sementeryo. Ayoko kasi na nakikipagsabayan sa maraming tao. Nagtirik lamang ako doon ng kandila para sa aking mga magulang. Tapos ay nagstay lang saglit upang magdasal at magkwento na rin ng mga nangyari sa aking buhay at umuwi na din naman kaagad ako. Nagluto lamang ako ng simpleng handa tulad ng pansit at yung mga paboritong pagkain ng mga yumao kong mahal sa buhay. Bandang mga 3:00 pa lamang yata ng hapon ng araw na yon, ay rinig ko na ang ingay ng mga naghahanda para sa kanilang mga party. In fairness naman, ay nakaka-enjoy ding manood habang naghahanda sila. Karamihan sa mga bata ay makikita mo din na nagsisilagayan na ng kanilang mga makeup. Andyan yung mga peking dugo sa kanilang mga muka gamit ang lipstick. At ang iba naman ay nag-aala zombie na naagnas ang balat. Inanda ko na ang mga candy na binalot ko ahead of time na siyang ipamimigay ko sa mga batang bibisita sa aking bahay. Pagsapit ng gabi ay nandyan na ang mga kabi-kabilang katok sa mga pintuan at ang mga batang sumisigaw ng trick or treat. May ilan na ding nagpunta sa bahay. Pagkaabot ko sa kanila ng mga candy ay agad naman akong nagsasarado ng pintuan. Alam ng mga bata doon ang ugali ko na kapag ganong araw ay hindi talaga ako mahilig magtanong o makipagkwentuhan sa kanila. Masaya na sila basta nabigyan ko na sila ng candy. At ilan pa nga sa mga nagpuntahan doon ay parang mga hindi taga-roon sa aming lugar. Kaya naman nasa kasagsagan pa lamang ng kasiyahan ng mga tao ay naubos na agad ang mga hinanda kong pambigay sa mga bata. Naisipan kong mag-relax na lamang noon at manood ng mga nakakatakot na palabas sa telebisyon habang hinihintay na humupa ang ingay sa labas. Hindi din naman kasi ako makakatulog dahil sa ingay ng mga nagiinuman at nagkakantahang kapitbahay ko. Seryoso na akong nakatutok sa TV nang makarinig ako ng katok. Hindi ko naman ito pinansin dahil wala na rin naman akong ibibigay. Kapag hindi mo naman sinagot ang mga batang yon ay kusa na rin silang aalis. Ganon kasi yung mga naunang pumuntang bata sa bahay. Pero ilang saglit pa ay muli akong nakarinig ng mga katok sa aking pintuan. This time ay medyo malakas kumpara noong una. Dito ako tumayo upang silipin na lamang sila sa bintana sabay sigaw. Nawala na akong mga candy kaya umalis na sila. Matapos ko naman itong sabihin ay bumalik na ako sa aking pwesto. Paupo na sana ako nang bigla ko na lang marinig ang tunog ng katok sa pintuan. Mas malalakas na ito at parang galit pa nga. Hindi ko tuloy napigilan na hindi mainis sa kung sino mang bata ang naroroon sa labas. Tinungo ko ang pintuan at marahas itong binuksan. Bumungad sa akin ang 3 bata. Isa dito ay babae na may hawak na basket, mahaba ang kanyang buhok na naka-braid. Nakasuot ito ng pulang hooded na kapa.
habang ang puting damit sa ilalim nito ay namumula sa tagiliran na parang may peking dugo. Kasama niya ang dalawang batang lalaki na ang isa ay zombie yata ang costume dahil sa naaagnas na dekorasyon niya sa kanyang katawan. Parang nandiri pa nga ako dahil parang totoo ang mga uod na nakadikit sa mga naaagnas na parte ng katawan nito. Ang huling kasama naman nila ay tila ang pinakamatanda sa kanila. Duguan ang mukha nito at may malaking tila bukas na sugat sa kanyang may sentido. Habang tinitignan ko sila ay hindi ko maiwasang maisip na ang galing naman ang naglagay ng kanilang mga makeup dahil parang totoong totoo ang mga sugat at dugo sa kanilang katawan. Usually kasi mga lipstick lang ang nakikita ko nakalagay na para sa dugo ng mga bata, pero sa tatlong ito, Papa Dudut, ay tila gumamit talaga ng malakit na likido na may tila amoy pa ang costume nila. Pati ang pamumutla ng kanilang mga muka at pangingitim ng paligid ng kanilang mata at labi ay parang makatotohanan din. Parang nakaramdam tuloy ako ng kaunting takot sa kanila. Matamlay ang tatlong bata na yon na nagsabi ng trick or treat habang inabot sa akin ang batang babae ang hawak niyang basket. May ilang candy na itong laman pero ewan ba kung bakit iba doon ay madumi na at tila may lupa-lupa pa. Bagaman na tumahanga ako sa kanilang mga costume ay hindi pa din ito natanggal ang aking inis. Kaya naman paangil akong sumagot sa kanila na hindi ba nila na-gets na wala na akong candy. Kaya hindi ako sumasagot sa kanilang katok. Nagagalit ko pa silang napagsabihan na wala silang mapapala sa akin kaya hindi nila kailangang gibain ang aking pintuan sa lakas ng kanilang mga katok. Matapos kong sabihin ang mga yon ay matiim lamang na nakatingin sa akin ang tatlo. Hindi nagsalita ang mga ito. Nataasan ko tuloy sila ng kilay na parang nagtatanong sa mga ito kung bakit ganon silang makatingin sa akin. Ilang saglit lang silang nakipagtitigan sa akin tapos ay tahimik ding mga umalis na wala man lang kahit na anong salita. Napaismid tuloy ako at napabulong na bastos na mga bata ito. Agad ko naman na sinarado ang pintuan bago muling bumalik sa aking ginagawa. Madaling araw din ata nang narinig kong kumalma na ang ingay sa labas. Kaya naman nagpasya na akong matulog. Pinatay ko na ang kandila sa may lamesa ngunit iniwanan ko lamang doon ang mga pagkain na nakahain. Marahil dahil sa pagod kaya naman pagkahiga ko sa aking kama ay nakatulog agad ako. Nasa kasarapan na ako ng aking pagkakahimbing nang marinig ko ang ingay mula sa sala. Noong una ay hindi ko ito pinansin dahil baka naman may mga mababait lamang na naghahalongkat ng pagkain sa lamesa. Pero mga ilang minuto pa lang siguro ang nakakalipas ay mas lumakas ang kalabog dito at tila may nagdadabog na. Kahit papungas-pungas ako at mahapdi ang aking mata ay talagang napatayo ako. Kumuha ako ng walis upang sakaling may mabait nga doon ay hampasin ko talaga ito dahil inistorbo nito ang aking tulog. Pagdating ko sa kusina ay bukas na ang mga nakatakip na pagkain kanina. Kalat-kalat sa lamesa ang laman ng mga ito na parabang may lumamutak dito. Mas nadagdagan tuloy ang inis ko dahil maglilinis pa ako ng kinalat ng pesteng yon. Napapabuntong hininga na lamang ako nang kumuha ng basahan na panglinis at pinunasan ko ang lamesa habang inililigpit ang mga nagkalat na pagkain. Patapos na sana ako sa aking ginagawa nang mapansin ko na may kending nakakalat sa may sahig. Nagtataka pa ako. Dahil bago ako matulog kanina ay nagwalis na ako kaya naman saan nanggaling ang candy na ito. Dinampot ko yon at tinignan, madumi ito na parabang nalaglag at nagstay ng matagal sa lupa. Bigla tuloy pumasok sa aking isipan ang batang babae na may dalang maduming candy sa kanyang basket. Pero saglit lang naman yon at winaksi ko din naman kaagad ito sa aking isipan. Medyo pagod na din kasi ako kaya naman itinapong ko na lamang yon sa basurahan bago muling nagtungo sa aking kwarto upang matulog. Pagkahiga ko ay naramdaman ko kaagad ang paghila ng antok sa akin.
Halos papikit na lamang ang aking mga mata nang makarinig naman ako ng mga hagighik sa paligid ng aking kama. Bukod dito ay parang may tumatakbo pang maliliit ngunit mabibigat na paa dito. Muli akong napabangon kahit madilim doon ay inaninag kong maigi ang paligid ng aking kwarto upang tignan kung sino ang gumagawa ng mga ingay na yon. Medyo kabado na din ako ng mga oras na yon dahil sa isiping may nakapasok na masasamang loob sa aking bahay. Alam kong imposible yon dahil nakakandado ang bawat pintuan sa aking bahay at may harang ang bintana kaya wala itong mapapasukan. Ngunit ito lamang ang naisip kong dahilan kung bakit ngayon ay nakakarinig ako ng mga yabag sa loob ng aking pamamahay. Paulit-ulit ko pang iginala ang aking paningin ngunit wala talaga akong nakita na kahit na sino. Pinakikiramdaman ko ang aking paligid upang matukoy kung meron bang nagtatago doon. Tahimik ang aking paligid at ang tanging paghinga ko lamang ata ang aking maririnig. Kaya naman ang biglang may bumulong sa aking kanang tenga ng bu ay talagang napatalon ako sa gulat. Agad akong napatingin sa aking likuran ngunit tulad kanina ay walang sino man ang naroroon. Papadudot ramdam na ramdam ko ang kabog ng aking dibdib na mga oras na yon. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyari sa aking paligid. Tila na blanko din ang aking isipan sa mga nagaganap. Muli akong nakiramdam sa aking paligid ngunit katahimikan lamang muli ang bumalot sa akin. Upang makasigurado ay buwaba ako sa aking kama. Dahan-dahan ang ginawa kong galaw upang hindi maalerto ang kung sino mang naglalaro sa akin. Pagkababa ko ng aking kama ay hindi muna ako gumalaw at iginala kong muli ang aking paningin. Balak kong buksan ang ilaw upang makita ang anumang nasa loob ng aking kwarto. Lalakad na sana ako patungo doon sa switch ngunit nagulat ako nang may biglang humawak sa aking paanan na muntikan ko ng ikatumba. Agad naman itong bumitaw sa akin ngunit nag-iwan ito ng maliit na sugat dahil tila may matutulis na kuko ang humawak dito. Kinabahan man ako ay naglakas loob akong silipin ang ilalim ng aking kama upang makita kung sino ang may gawa nito sa akin. Mabilis akong sumilip dito ngunit tanging kadiliman lamang ang sumalubong sa akin. Walang bakas na may tao doon. Nasa ganon akong posisyon nang biglang may bumulong sa aking tabi ng manong anong sinisilip mo dyan. Napabaling ang aking tingin sa bumulong na yon. Hindi ko alam kung sisigaw ba ako o mahihimatay dahil ang katabi ko ngayon ang isa sa 3 bata kanina na huling pumunta sa aking tahanan. Nakangisi ito sa akin habang may tumutulong kung anong pula at malagkit na likido sa uluhan nito. Nakatagilid din ang kanyang ulo habang nakatingin sa akin. Nakakatakot ang itsura nito lalo pa nga at halos magkalapit na ang aming mga mukha. Nasa ganon akong posisyon nang makarinig naman ako ng hagik-hik mula sa aking kama. Pagtingala ko ay nakasilip doon ang batang babae na may hawak na basket. Nakapangalumbaba ito habang nakatingin sa akin at tila natutuwa pa ito na nakakaramdam ako ng takot sa kanila. Agad naman akong tumayo mula sa aking pagkakaluhod doon sa sahig at mabilis na umatras palayo sa 2 batang yon. Bagaman at nakakatakot pa din, ay mas nanaig ang pagtataka ko kung papaanong nakapasok ang 2 ito sa loob ng aking bahay. Galit ko silang tinignan at tinanong kung paano sila nakapasok sa loob ng aking pamamahay. Tiningnan lamang nila ako habang nakangiti papadudot. Tila walang naririnig ang mga ito at nakatingin lamang sa akin. Mas lalo naman ako nainis sa kanilang ginagawa. Pumunta ako sa lugar kung nasaan ang switch ng ilaw at binuksan ko ito. Pero halos mapatalon akong muli sa aking kinakalagyan ang bumungad naman sa aking tabi ang batang may naaagnas na parte ng kanyang katawan.
Maitim ang tingin nito sa akin na para bang galit po ito. Dahil mukhang wala naman akong makukuha ng sagot sa tatlong bata ay hinawakan ko ang kamay ng batang aking nasa tabi upang hilahin ito palabas ng aking kwarto. Ngunit habang hawak ko ito ay naramdaman ko na tila may gumagapang na kung ano sa aking mga braso. Pagtingin ko ay may ilang mga uod mula sa batang yon na gumagapang na paakyat sa akin. Nabitawan ko ang kanya mga braso at agad na pinagpag ang mga nakalapat na uod sa aking katawan. Sinong matinong magulang ang lalagyan ng totoong uod ang katawan ng kanilang anak? Magtatanong sana akong muli sa tatlong batang yon kung nasaan ang kanilang mga magulang at kung paano sila nakapasok doon, ngunit biglang naglaho ang mga ito. Parang doon pa lang nag-sink in ang lahat sa akin. Hindi buhay na tao ang aking mga kaharap. Mula sa itsura ng mga ito na tila namumutla hanggang sa kanilang mga ginagawang pagpapakita at biglang pagkawala. Hindi ito normal para sa mga buhay na tao na gaya natin, kaya naman pinagpalagay ko na nga na mga kaluluwang ligaw sila na gumagala sa mundong ibabaw. Nanlamig ang buong katawan ko sa realisasyon na yon. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Kung hahanapin ko pa ba sila o magtatago na lamang sa aking kwarto hanggang sa mag-umaga. Ngunit base sa kanilang mga ginawa, kahit yata magtago ako doon, ay magpapakita at magpapakita pa din sila sa akin. Hindi ko alam kung bakit ako ang napili nilang gambalain gayong wala naman akong matandaan na ginagawa sa kanila. Doon ako nagpasya na harapin ang aking takot at kausapin ang mga ito sa kung ano ang kailangan nila sa akin. Lumabas ako sa aking kwarto at mahinahong hinintay na muling magsalita sa akin. Ilang saglit pa ay nakarinig na ako ng mga nagtatakbuhang bata. Paikot-ikot ang mga ito. Huminga muna ako ng malalim bago sila tinawag dahil nais kong makipag-usap sa kanila. Nang sabihin ko naman yun ay agad silang nagpakita sa akin. Magkakahawak ang mga kamay nila na parabang ayaw nilang maghiwalay. Agad ko silang tinanong kung ano ang kailangan nila sa akin at bakit nila ako ginagambala. Sumagot naman ang patanong ang batang lalaki na mukhang pinakamatanda sa kanila. Bakit? Hindi mo kami tinulungan? Bakit mo kami pinabayaan? Napatingin ako sa kanila ng may pagtataka. Hindi ko alam kung ano ang tinutukoy nila sa pagkakasabi ng mga bagay na yon. Nahalata yata nila na hindi ko sila maintindihan, kaya naman sabay-sabay silang lumapit sa akin at tinawakan ang aking kamay. Parang nakuryente ako sa ginawa nila, kaya naman napapikit ako. Hindi ko alam kung anong nangyari, ngunit pagdilat ko ng aking mata ay nasa ibang lugar na ako. Pamilyar sa akin ang lokasyon na yon, ngunit hindi ko matukoy kung bakit. Gabi ng mga panahong yun at tila medyo late na ng oras. Para ko nasa black and white na pelikula. Inilibot ko ang aking paningin nang makarinig ako ng tawanan ng mga bata. Nakita ko doon ang tatlong bata na gumagambala sa akin na masayang naglalakad. Hawak-hawak ng batang babae ang kanyang basket na may lamang mga candy, habang ang dalawang batang lalaki naman ay inaasar siya. Kumpara noong nakita ko sila nang kumatok sila sa kanilang pintuan, neto lamang ay mukhang buhay na buhay pa ang kanilang mga itsura sa pagkakataong ito. Wala nang mga nakakatakot na akala ko ay makeup nila. Nagpunta mga ito sa isang bahay kung saan ay may nagbukas sa kanila na grupo ng mga kalalakihan. Masayang bumate ang tatlong bata ng trick or treat, ngunit isang nakakalokong ngisi lamang ang ginanti nito sa kanila. Sumilip ito sa labas na tila ba may hinahanap. Nang wala itong makitang ibang tao ay hinila nito papasok ang tatlong bata. Kitang-kita ko kung paano nagpumiglas ang tatlong batang yon. Ngunit wala silang nagawa. Dito biglang nabaling ang eksenang yon, kung saan ay padaan ang medyo nasa 30s na version ko.
Nagulat naman ako sa aking nakita at hindi ko matandaan ang pangyayaring ito sa aking buhay. Napatingin ang batang bersyon ko sa may pintuan kung saan ay ipinasok ng isang lalaki ang batang babae sa loob ng bahay. Tinignan ko lang daw ito, ngunit nang makitang nakapasok na ang bata ay nagtuloy-tuloy na din ako sa aking paglalakad. Pagkatapos ng eksenang yon ay nagising ang aking diwa. Umiiyak na nakatingin sa akin ang 3 bata na parang may pagtatanong sa mga ito. Akala ko ay tulala lamang habang inaalala ang eksenang yon. May kung ano sa kanilang isipan at tila nag-click at doon ay biglang pumasok dito ang pangyayaring kanina ay ipinakita sa akin ang 3 batang kaharap ko. Naalala ko na ganitong panahon din yon at pauwi ako noon galing sa bahay ng aking kakilala sa kabilang baryo. Ginabi ako ng uwi dahil nanggaling pa ako sa puntod ng aking mga magulang bago dumiretso noong hapon sa bahay nila. Habang pauwi ako ay nakarinig ako ng iyak ng isang bata at doon nga ay nakita ko ang batang babae na pilit na pinapapasok ng isang lalaki. May pagtataka man noon sa aking isipan na hindi ko ito pinagtuunan ng pansin sa pag-aakalang ama nito ang lalaking yon at pinipilit na pauwiin ang bata dahil nga late na masyado ng mga oras na yon. Nagtuloy-tuloy lamang ako sa paglalakad at ilang araw lamang ay may nabalitaan ako na 3 bata na taga kabilang baryo ang nawawala. Hindi ako makapagsalita ng mga oras na yon at hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa 3 batang nasa aking harapan. Bagaman at wala akong alam sa nangyari sa kanila ay tila hindi ko maiwasang mag-guilty dahil noong panahong kailangan pala nila ng tulong ay tila nagbulag-bulagan ako sa kanilang kalunos-lunos na sitwasyon. Kung kanina ay natatakot ako sa kanila, ngayon ay hindi ko mapigilan ang sarili ko na lapitan sila at yakapin. Pagkayakap ko sa kanila ay tanging paghingi lamang na ang paumanhin ang aking naibulong. Sinabi ko sa mga ito na hindi ko alam na ganun palang nangyari at muli akong humingi ng paumanhin kung pakiramdaman nila ay pinabayaan ko sila. Pagkalas ko sa pagkakayakap sa kanila ay nagbago na ang itsura ng mga ito. Tila ba naging maaliwalas ang kanilang mga mukha at nawala ang mga sugat na noon ay nakikita ko sa kanilang mga katawan. Pagkatapos noon ay bigla na lamang silang naglaho sa aking harapan. Nang panahong yon ay hindi ako pinatulog ng aking konsensya. Kaya naman pagkasikat ng araw ay nagtanong ako sa mga kakilala kong taga kabilang baryo upang hanapin ang pamilya ng 3 bata na yon. Hindi naman ako nabigo at itinuro nila sa akin ang tahanan ng mga ito. Pagdating doon ay nagtataka pa ang babaeng nagbukas sa akin ng pintuan nung kumatok ako sa kanilang pintuan. Pinaliwanag ko sa kanila ang lahat ng mga nangyari sa akin. Nung una ay ayaw nilang maniwala at hindi ko naman sila masisisi dahil kung sa akin man yon mangyari ay siguradong hindi rin ako maniniwala dahil tila napaka-imposible naman talaga. Tulad nga ng sinabi ko kanina, tila isang bangungot ang pangyayaring ito sa aking buhay. Upang malinawan din sila kung paano ko nalaman ang mga pangyayari ay nilarawan ko sa kanilang itsura ng mga batang yon na nagpakita sa akin. Nakita ko kung paanong napatakip sa kanyang bibig ang noon ay nalaman kong nanay ng 3 batang yon. Yakap-yakap lamang siya ng kanyang asawa habang nakikinig sa akin. Lumuluha ang mga ito at nagtanong ang mga yon na kung sakali bang ipaturo nila sa akin ang lugar. Kung nasaan ang mga gumawa ng mga kahayupang yon sa kanilang mga anak ay maituturo ko daw ba ito sa kanila. Doon ko nalaman na hindi pa din pala nahuhuli ang may sala sa pagkakasawi ng 3 batang yon. Agad naman akong pumayag at sinabi sa kanila na ituturo ko ito sa kanila upang mabigyan ng katarungan ang naging pagpanaw ng mga ito. Nagsama kami noon ng mga pulis at pinuntahan ang bahay na nakita ko sa aking memorya. Doon ay naaresto ang may-ari ng bahay na nagmamaang-maangan pa siya noong una, ngunit
Nang halugugin ang kanyang bahay ay nakita doon ang basket ng batang babae. Dahil hindi pa nakikita ang katawan ng 3 bata ay ipinaturo sa kanya ng mga pulis kung saan niya ito inilibing. Hindi naman nabigo ang mga ito at sinabi naman ng lalaking yon ang kinakaroonan nila. Grabe ang hagulhol ng mga magulang ng 3 bata nang makita nila ang katawan ng kanilang mga anak. Halos buto na lamang ang mga ito dahil sa tagal ng pangyayaring yon sa kanila. Hindi ko tuloy maiwasang sisihin din ang aking sarili dahil hindi man lang ako nagduda nang kahit kaunti nang makita ko ang sapilitang pagpasok ng lalaki sa batang babae noon sa kanyang tahanan. Kaya naman pala nagpakita ang mga ito sa akin dahil pakiramdam ng mga ito ay hindi ko sila tinulungan dahilan upang maranasan nila ang ganitong pangyayari sa kanilang buhay. Matapos ang pangyayaring yon, Papa Dudut, ay nagpasya na lamang akong umalis na sa lugar na yon. Nang malaman din kasi ito ng aking mga kapatid, ay talagang pinilit nila ako na sumama na sa kanila upang makalimot din daw sa pangyayaring ito. Bagaman at matagal na panahon na ang lumipas, ay hindi pa din po ito nawawala sa aking isipan. Dala-dala ko pa din ang bigat ng aking pakiramdam na nararamdaman ko ng araw na yon. Alam kong marami sa inyong mga tagapakinig ang maaring husgahan ako, ngunit nais ko lamang din itong ibahagi sa inyo upang magsilbing paalala din, lalo na sa mga magulang ng mga kabataan ngayon na huwag magtiwala na iwanan ang kanilang mga anak sa kalsada ng mag-isa dahil hindi natin alam kung ano ang panganib na maaaring naghihintay sa kanila. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut, and more power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Timmy. May mga pangyayari talaga sa ating buhay na minsan ay hindi natin namamalayan na magsisilbi pa lang isang hakbang upang mamulat ang ating kaisipan at mga mata sa katotohanang minsan ito'y nagpapakita sa isang masakit na paraan. Ngunit hindi ito dahilan upang ito'y ating talikdan. Bagkus ay harapin natin ito ng may paninindigan upang sa huli ay wala tayong pagsisihan. Suportahan ang Kaistorya YouTube channel at Spotify natin, no? Kaistorya po yan para sa ibang mga horror stories. Manood din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.